Marahil nagtatanong kayo kung paano ba talaga ako napunta dito sa Canada? Anong pathway ang ginawa ko? Kasi maraming pathway ang pwede mong gawin dito sa Canada. Pwede ka mag-asawa ng Canadian citizen or ng PR. Pwedeng kinuha ka ng anak mo. Isa kang magulang na ang anak mo ay PR or citizen dito. Or pwedeng pinetition ka ng jowa mo. Or pwedeng naging estudyante ka. Or pwedeng nagtrabaho ka through working visa. Or pwedeng nagbakasyon ka through tourist visa. So ngayon malalaman nyo, ako po ay, ang aking pong pathway ay isang working visa. Way back 2013, dumating po ako ng October 29. Tanda ko yun. October 29, 2013, yun ang unang araw ng pagtugnong ko sa lupain ng Canada. Lalim. But anyway, yung panahon na nag-a-apply ako, actually hindi ako nag-apply. Isang malapit na kaibigan ko ang nag-invite sa akin dahil meron siyang interview sa agency na yon. Siya talaga yung merong schedule, merong appointment. So, minessage lang niya ako para magkaroon siya ng kasama. Sabi niya sa akin, gusto mo bang sumama? Kasi may interview ako sa agency. At kung gusto mo, magdala ka na rin ng mga papeles mo. Just in case lang na may open sila, pwede ka ma-interview. Tama? So, napaisip ako. Pero personally, ang gusto ko lang naman talaga noon, pumunta lang ng Manila. Yun lang, feeling ko makakapag-gala kami. Something. Wala pa rin sa isip ko yung mag-abroad ng panahon na yan kasi sobrang saya ko kasi nagtatrabaho ako nun sa Jollibee at sobrang saya ko sa trabaho nung panahon na yun. Sobrang maganda, magaan sa akin. Tapos napakasarap ng mga kasama ko. Masarap na katrabaho. Pagdating namin doon sa agency, so na-interview na kasi yung kaibigan ko. In-interview na siya. Tinawag na siya. So, ako nag-aantay lang ako doon. And then, all of a sudden, sabi niya, ba't di ako magtanong? Tapos, nagtanong naman ako. Sabi ko, if you guys are still looking for workers for Canada. Tapos, sabi nila, luckily, naghahanap nga sila ng time na yon. From that same day, in-interview ako ng 3 beses. Initial interview, tapos yung pangalawa, hanggang sa final interview. At yun nga, nakapasok nga ako. Sa madaling salita, so natapos na yung buong araw namin. Hanggang sa 3 days, after 3 days na tayo, tinawagan ako. Kaya lang, ang problema nito, wala akong passport. Kasi wala naman wala sa plano ko ang mag-apply abroad. Kaya wala pa akong passport. Nung hinahanapan ako ng passport, wala akong maibigay. After 3 days, tinawagan nila ako. They confirmed na pasado na nga ako. At anytime soon, pwede na akong lumipad. Take note, wala itong babayaran na. Wala silang kinuha sa amin. Any amount of money. Kung baga, mga service fee. No, wala yon. Lahat ng fee ay shoulder ng company namin na pupuntahan sa Canada. But anyway, to make this long story short na, yung passport na hiningi nila sa akin as one of the major documents, wala ako noon kasi wala sa isip ko mag-abroad. So, yun yung naging problema ko. I asked them kung pwedeng after a month or after 15 days ata yun, may pass ako. At sabi nila, pasensya na kasi hindi talaga, urgent talaga yung application ko dapat. Kahit hindi ko napasa yung aking documents, yung aking passport, hindi nila ako biniyagang umalis. And good news, ang nakaalis ay yung friend ko na nag-invite sa akin. Si Zinia Javier Marixi. Siya yung unang nakaalis sa amin. But after 9 months of waiting, nakaalis din naman ako. Nakalipad din naman ako. So, yun. At yun, hindi ko na patatagalin pa. Itong agency na to, ito ay IPAMS. Yung IPAMS na to, ito ay located sa New Manila, sa may tapat, kung alam niyo yung Robinson's Magnolia, sa tapat lang noon, nandun ang building na kulay green at nakalagay doon ay IPAMS. Doon lang kami nagpunta. Bale,
sa pagkakatanda ko, medyo 11 years na kasi ito eh. Pagkakatanda ko, pagsakay namin, bumaba kami sa may Quezon Ave. Tapos, pagbaba namin sa Quezon Ave, naglakad lang kami sa footbridge at sumakay kami ng jeep. Jeep papuntang New Manila. Papuntang Robinsons Magnolia. At doon sa Robinsons Magnolia, doon kami bumaba. At tapat na doon, tabi ng kasulinahan yon, andun yung pinaka I-Pumps building. Hindi ko alam kung nandun pa rin sila as of the moment, as of the time that I took the video. Pero, that time, yun yung office nila. I-search nyo na lang kung saan kung lumipat ba sila or hindi sila lumipat, or much better kung nandun pa rin sila sa same location. But still, I-Pumps pa rin ang nagpapaalis papunta ng Canada. Ilalagay ko sa comment section kung paano nyo malolocate si I-Pumps, at ilalagay ko rin yung kanilang link sa comment section. Kaya sobrang thumbs up ako sa I-Pumps kasi unang-una, napaka-hassle free ng application nila at napakabait ng mga assistant nila. Yung mga nag-a-assist sa inyo, i-message ka talaga na pag hindi ka na-contact by text, pag hindi ka na-contact by call, i-email ka nila. Just make it sure na updated lahat ng information mo bago ka mag-submit ng mga documents. At sobrang ang babait, from guard to employees up to the top bosses. Sobrang babait nila. Naipangako ko rin naman sa simula ng video na to na isasabihin ko sa inyo kung ano yung mga documents na hiningi nila sa akin. At syempre, unang-una na dyan ang resume. Kailangan updated lahat ng information mo sa resume mo from the moment na nag-start ka magtrabaho up to the present or current job na ginagawa mo ngayon. Kung anong field mo, kung anong position mo, dapat nandun. Naka-indicate kung anong job description mo. At syempre, pangalawa dyan yung payslip. Para ma-confirm kung employed ka talaga, kailangan mo nang mag-provide ng pay stub or payslip. Certificate of Employment. Ang Certificate of Employment, it signifies or justifies na nagtatrabaho or nagtrabaho ka sa company na yun. Pero bago ka mag-apply, just make it sure na employed ka pa rin. Kung ano yung field of work na ginagawa mo at a-applyan mo, mas maganda kung employed ka para mas malaki yung potential o yung possibility na ma-hire ka o magustuhan ka ng employer. Yun, COE, nagpapakita doon na kung ano yung job description mo, kung ano yung ginagawa mo dun sa work o dun sa company na yun currently. Kung ikaw ba isang manager, kung ikaw ba isang supervisor, ano yung job description mo, anong job description ng isang supervisor, anong job description ng isang manager, or anong description ng isang team leader. Ganun lang. Or isang team member. At clear pa sa mind ko na hiningan kami ng copy of SSS, contributions. Alam ko na may nare-request sa SSS yung history ng contributions mo from the moment na nag-start ka ng trabaho up to the current job mo na ginagawa. At PhilHealth, same thing, ganun din. At ang Pag-ibig. Yun, hiningin sa amin yung tatlong yon at babayaran mo rin yon bago ka umalis. Hiningin sa amin para malaman na kung updated pa yung mga contributions namin base doon sa mga employers namin. At huli, bukod sa passport, ay hingan ka ng ITR. ITR para i-confirm kung nagbabayad ka ba ng tamang tax compare doon sa payslip mo at compare doon sa dineclare mo sa COE mo kung magkano na re-receive mo. That's it. Yun lang. Yun lang yung mga sets of requirements na hiningi sa akin. Initial. At probably, kung meron silang mga additional requirements na kailangan from your end, hindi naman sila magdadalawang isip na i-message kayo through text, call, or i-email ka nila asking for that documents. At yun na nga, yun ang agency na nagpaalis sa amin ni Senior Hervin Maliksi at iba pa namin mga kaibigan papunta rito sa Canada. At syempre, dahil nanonood ka pa rin, bibigyan kita ng dalawang agency pa na nagpapaalis papunta sa Canada. At kung gusto mo mag-apply sa kanila, ilalagay ko sa comment section ng kanilang mga link para ma-visit mo yung kanilang page at malaman mo kung ano yung mga requirements nila, kung iba pa sa I-Pumps. At kung meron mong babayaran, malalaman mo, you can give them a call or email them or send your resume sa kanilang email. Yun lang.
Ang pangalawang agency na alam ko ay ang Mercan. Ilalagay ko yun sa comment section ng link nila para malaman mo kung saan ang location nila, kung saan ang offices nila, anong mga requirements, at kung may babayaran ka ba. Alam ko yung kaibigan ko na under Mercan, nagbayad siya ng, hindi ko alam kung 30,000 or 1.5, parang mga ganun ata, as initial. Tapos kukunin nila agad yung passport mo at ibang documents at ila-line up ka nila. Once magkaroon sila ng available for you, saka kanila tatawagan. And the third one is Staff House. Nalaman ko lang tong agency na to sa isang kaibigan na nakaalis papunta ng Nova Scotia dito rin sa Canada. Yung Staff House ang nagpaalis sa kanya. So dito naman sa Staff House, wala akong masyadong idea about Staff House. Pero ilalagay ko pa rin sa comment section yung link para ma-visit nyo rin siya kung saan yung location nila, kung ano yung process, at syempre kung anong mga requirements ang kailangan nila. Basically, same din yon sa Mercan and IPAMS. But just to make it sure, check nyo na rin. At yun na nga, yung tatlong agency na pwede mong applyan papunta sa Canada. Ang isang IPAMS, si Mercan, at saka ang Staff House. So ngayon, alam mo na yung mga agency na yun, pwede mo nang simulan yung journey mo papunta ng Canada. Kung ano man ang mapili mong agency sa kanila, alam ko magtatagumpay ka. It doesn't matter kung saang bansa mo gustong pumunta, kung sa Canada, sa US, sa London, o Amerika. At ayun guys, kung meron pa akong nalilimutan kung saan agency pa pwede mag-apply papuntang Canada, at kung meron kang idea kung saan pa pwede mag-apply ang ating iba pang mga kababayan, baka naman pwede makahiling na i-type mo dyan sa comment section natin para makatulong tayo sa iba. At lagi mo tatandaan, isa kang Pilipino. Alam mo naman na ang lahat ng Pilipino o tayo mga Pilipino, lagi tayong malakas ang loob, lagi tayong matyaga, magaling sa pakikisama. Yun lang ang baunin mo kung saan ka man pumunta at alam namin magtatagumpay ka. Kahit saang bansa ka man pumunta, lagi mong tatandaan na ingatan lagi ang iyong sarili dahil yan ang iyong puhunan sa araw-araw. At salamat sa pagsama sa aming bagong kwento ngayong araw na to. At kung nasihan ka sa kwentuhan natin, baka naman pwedeng pakishare na din at pakifollow ang ating page na to. Nga pala ako, ikaw ay taga Santa Rosa, Laguna. Baka naman mapadpad ka sa Barangay Malusak. Meron kaming cafe dyan na tinatawag nating Bean Here Cafe. Kung gusto mo mag-relax kasama ang pamilya, asawa, anak, o kung sino man, visit lang kayo sa cafe namin. Thank you so much. Hanggang sa muli.